yung buong sagot niya 'no. Alam niyo magiging proud kayo. Ito po yung sinasabi natin 'no, ito po yung sinasabi natin, na ano, na, yung leader na kasi nakakapanghina lahat umatake, 'di ba? After niya magsalita, after nung kanyang press conference, lahat talaga as in lahat na ng, tauhan ni ng pamilyang Marcos, Romualdez Araneta, 'no? Lahat na ng kanilang mga alagad. Alam mo 'pag nasa gitna ka ng atake, yung habang sila'y umaatake, yung kahit alam mong kahit alam mo na tama yung pinaglalaban natin, madadala ka rin sa atake, puta nakakapanghina 'to, Durug-durug kami, paano nga 'to 'no, yung sinentrohan nila ng atake yung ano, bagamat natutuwa tayo na si VP Sara ang sentro ng mundo nila, ang sentro ng mundo ng politika sa Pilipinas, kahit po walang ginagastos na pera na pambayad sa media o pambayad sa mga, social media, 'no? Bagamat natutuwa tayo, nakakapanghina rin, Nakakapanghina rin na walang puknat pati sasabayan pa ng paglalabas ng mga opo, kayo mga walang kuwentang Sarbi, yang mga Noli Me Tangere, tagaan niyo po sa bato yan. Ang Noli Me Tangere na yan tsaka yung Octa Arts Dancers Research na yan, hanggang ngayong eleksyon na lang yan, wala na maniniwala sa inyo sa susunod na eleksyon. Putya pinakakulelat si VP Sara, utot nyo. Samantalang sa lahat ng kaya maganda yung kalye survey noon, no? Yung mga ang layo Yung lahat ng kalye survey nananalo yung mga Duterte, maka-Duterte yung mga Pilipino, nagandahan sa palakad ng Duterte. Tapos sa mga survey ng mga ngayon lang sumulpot, hindi po matagal ng survey ang mga octarts na yan. Ngayon lang po yan, tsaka yung Noli Me Tangere na yan. Galit ka naman, Greg Yu. Ang aga mo naman magalit. Cool ka lang. Cool lang nga kami. Yung mga aso, gigil agad. May pangil agad. Tignan po ninyo, Kaya kapanipaniwala po yung mga survey noon, SWS yan, tsaka Pulse Asia, tugma doon sa kalye survey. Di ba? Nangunguna BBM Sara. Tapos nangunguna sa totoong survey, BBM Sara din. Puta, itong mga, hindi po ano yan. Akala nyo ba nung nagdaan, nariyan na yung mga tokmol na yan? Wala pa po yan. Naku. Ngayon lang po yan, panahon na ni Marcos yan. Kasi naglaho nga Isang eleksyon laho na sila. Okay, balik tayo rito, no? Alam nyo, pag nasa gitna po ng banat, kaya ako rindi-rindi rin Sabi ko, puta, kailan ba tatapos itong mga hinayupak na to? No? Kailan ba matatapos tong atake? Walang tigil Sabi ko, putya, apektado ka rin. Ako, vlogger. Kaya tuwan-tuwa ako nung pumunta si Amik. Sige, Amik, ano tayo? Pahinga ko ngayon. Di ko na kaya. Kailangan ko mag-refresh. Charge ng battery muna. Pero alam niyo yun, ganyan yung leader, no? Yung hinang-hina, yung mga, umamin po kayo, no? Aminin nyo man natin din, nakakaranas kayo ng, putya, bakit ganito? Bakit ganito? Wala tayong duda sa mga Duterte. Pero nagdududa na tayo sa kakayahan ng mga Pilipino na mag-isip. Bakit sinusuportahan nyo pa rin yan? Obvious na tama si VP Sara, walang direksyon ng Pilipinas. Obvious na walang kakayahan tong Pangulo na to. Obvious na pinupolitika lang siya. Bakit naniniwala pa rin kayo sa ganyan yung pakiramdam natin, no? 'Di ba? Pero as a good leader, yan ang kagandahan sa mga Duterte. Tuwing mapapakinggan natin sila, puta, breath of fresh air. No?
Yung talagang mabubuhayan ka eh. Ito ang mga magandang ipagtanggol. Puta, buhay na buhay. Kanina ko lang napanood. Alam ko meron ng kagabi, kaya lang gusto kong matulog eh. Pinanood ko po ngayon, puta, buhay na buhay. Mabubuhayan ka eh. Yan ang mga totoong leader. No? Wala tayong ginagawa pare-pareho. Nakinig lang tayo, pero gigil na tayo na. Ano talaga, no? Grabe po yung sabi ko. Ito ang mga leader na masarap suportahan. Kasi may mga leader na wala eh. 'Di ba? Nakakapanghinang suportahan. Pero ito pong mga Duterte, ang sarap, sa totoo lang po, ang sarap marinig na makarinig ng paliwanag na makatotohanan mula sa isang leader na lahat inaatake. Pero ang nangyari po, isang 30 minutes na interviewhan kay BP Sara. Ang pakiramdam ng mga umatake sa kanya, pinagtulungan silang lahat ni BP Sara. Pinagtulungan silang mag-isa. Grabe, kayang sagutin lahat ng binato nila. Parang ang dami nilang binato, di ba? Alam niyo yung mahusay na leader, kaya niyang, ito lang lahat ng mga pinagsasabi nila. Kaya nilang ipakita kung pinakita. Actually, pinakita ni BP Sara na yung lahat ng binabato nila sa akin, walang katotoran lahat eh. Di ba? Pwede lang po yan, uubra lang po yan kung mananahimik yung inaatake nyo. No? Kaso hindi naman nanahimik si BP Sara. Meron lang akong yung gusto kong simulan lang. Yung sinabi niya na may nagtanong sa kanya, desperada raw po kayo. Kaya nyo po nasabi yung mga bagay na yun sa ano. Bakit ako magiging desperada? Bakit ko kinakailangan maging desperada? I am still the Vice President of the Philippines. Kahit na anong gawin nila, I am still the Vice President of the Republic of the Philippines. Tama nga naman. Paano magiging desperada siya? Kahit na wala, tinanggalan siya, siraan nila lahat, Vice President pa rin siya. Sino ang desperada? Sino ang totoong desperada? Yung gustong-gustong maging mamuno pagkatapos ni BBM, pero kulelat pa rin sa totoong survey. Tandaan nyo po dalawa po kategory ng survey. Yung survey pabor sa kanila, yan yung mga bagong sulpot. Yan yung mga Octa Arts dancers at saka No Limit Tangere El Pelvis Turismos Basilio Crespin survey. Ayan po. At ang totoong mga survey, SWS, Pulse Asia. Ibig bang sabihin ba dong hindi na nagsasurvey yung Pulse Asia at SWS? Nagsasurvey po sila. Nagsasurvey po sila. Asa na survey nila? Kung ako po ang nagbayad ng survey at palpak po, alam niyo yun? Mababa kami sa survey. Pwede kong sabihin sa Pulse Asia, wag mong ilabas yan. Pwede ko sabihin sa SWS, wag mong ilabas yan. Dahil ako ang nagpapasya, dahil ako ang nagpa-survey. Walang balak magpa-survey yung mga Duterte. Wala kaming pakialam. Sasagutin ni BP Sara lahat ng ibabato nyo. Pagtutulungan kayong mag-isa ni BP Sara. Okay. Alam nyo, di ba yung habang pinagtutulungan, yung wala tayong kakayahan kundi mabuisit lang. Ngayon po, inisa-isa po ni BP Sara. Dalawa lang yung sinasabi nila no? Sementro sila sa desecration of the dead. Kinalimutan lahat ng issue. Kinalimutan lahat ng sinabi. Walang nagalit, walang sumagot, no? Walang nagpunto nung sinabi niya na wala tayong number 1. Walang pumalag. Walang nag-react. Wala nagre-react nung sinabi niya na incompetent ang ating Pangulo.
walang kakayahang mamuno. Walang nagre-react ng presidente natin na hindi marunong magpresidente. Walang nagre-react doon. Paano ka magre-react doon? Mapapatunayan nyo ba? Nung ang haba po ng sinabi ni BP Sara, no? Ang dami niyang sinabi na panira. Wala rin nag-react doon sa suhulan issue ni Martin Romualdez. Na yan po ay documented. Yung mga tauhan niya, hindi po sinasagot. Alam niyo yung ginagawa nila? Diversion. Kayo ang tunay na diversion. Ang daming okasasyon na buksan ni BP Sara. Ngayon, pinag-uusapan ng lahat. Yan pong suhulan sa Okada. Biglang naging fresh news. Dati na yan. Fresh na fresh. Thank you very much kay Evelyn Bautista sa 490. Sumentro sila. Kaya talagang scripted eh. May mga usapan, kita nyo ang tagal. Samantalang ganito po, no? Yung iba ngayon palang sumasagot katulad ni Charis. Ngayon palang sumasagot si Charis. Presidential son, Sandro Charis Marcos. Ngayon palang sumasagot. May bago ng atake. Alam niyo yun? Kasi kinakailangan po nila aral. Hindi po sila, ang pagkakaiba po ni BP Sara sa kanila, sila, ano ang mga dapat nating sentrohan lang. Sentrohan lang natin yung kanyang unstable. Meron na nga, may tinandaan nga si BP Sara, limang ibang iba para mukhang marami, no? Para mukhang marami silang sinasabi. Pero isa lang ang kahulugan, tignan nyo. Ito po yung 5 na yun. Unstable daw si BP Sara, unhinged, unsound, unusual, unbecoming. Panay-an, 5 uns. No? Iba-ibang congressman, Senate President, pati mga DOJ, lahat sila nakasentro sa un. 5 un. Unstable, unhinged, unsound, unusual, unbecoming. Dahil saan? Ano yung kinatwiran nila? Dahil meron ba namang taong matino na maipapahukay mo? Di ba ang sinasabi natin, kita nyo ang sagot ko dyan dati, ang sagot ko dyan, may kondisyon yan. Huhukayin niya lang pag hindi kayo tumigil. Pero mas maganda yung sagot talaga ng mga Duterte. Alam po ninyo, never pong sumasagot po ako para sa mga Duterte, pero ibang uri talaga yung mga Duterte. Alam nyo na ngayon kung bakit ako bilib na bilib. Bilib na bilib sa mga Duterte. Akala ko maganda na yung sagot ko. Akala ko yung sagot ko sa kanila lahat na atake na mali yung sinasabi ni BP Sara dahil may kondisyon na kung patuloy kayong aatake, mas magaling talaga si BP Sara kaysa sa akin. Mas magaling talaga yung mga Duterte, kaya bilib na bilib ako. Sa totoo lang po. Alam niyo ang sinabi ni BP Sara? Ito po ang mga sinabi ni BP Sara. No? 2. Hatiin sa 2. Yung isang legal, yung sinasabi ni DOJ, na sa kasawiang palad, lahat po sila, si DOJ lang yung nag-quote ng legal, at lahat sila, ang quotation nila ay may mental issues. Binanggit ni BP Sara, ginawa nyo yan kay MDS, Miriam Defensor Santiago. Hindi nyo yan kayang gawin sa akin. Ginawa nyo dahil sa sobrang talino, outstanding, ang galing. Hindi nyo kayang makipagsabayan ng debate kay Miriam Defensor Santiago noong kapanahunan niya. Pinalabas nyo na lang na brain damage. Tawanan na lang. Ginawa nyo yan kay MDS, sabi ni BP Sara, hindi nyo yan kayang gawin sa akin. Dahil sasagutin niya eh. Manalangin tayong lahat, sabi ni BP Sara. Meron tayong DOJ. Alam niyo ba kung ano ang DOJ? Yan ang kinukonsulta. Pagtungkol po sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, pwede nilang konsultuin yung DOJ kung ito ba ay legal o hindi. Pinakamatalino yan. Isa sa mga pinakamatalino lagi ang DOJ. Justice, maalam sa batas.
Bakit tayo magdasal lahat, sabi ni BP Sara? Mayroon tayong DOJ secretary na hindi alam ang batas. Iba po ang iniisip mo lang, sinasabi mo lang, desecration of the dead, kaysa totoo mong dinesecrate. Oo nga, sabi ko po, oo nga no. Parang ganito po yan, di ba? Pinagnanasahan mo lang yung tao. Araw-araw mo siyang iniisip, araw-araw. Ibig ba sabihin, bibitayin ka na dahil sa isip mo. Nagkukwentuhan kayo, ganda talaga ni Alawi-Alawi, no? Hindi pa po, nasa gitna po tayo ng topic. Ang ganda talaga ni Alawi-Alawi, no? Sasabihin mo sa kausap mo, o nga pre, minsan talaga pag dalawa lang kami niya, alam mo na gagawin ko diyan. Yung ba bibitayin mo yung tao na yun o ikukulong mo ng reclusion perpetua dahil sinabi niya na yung pagnanasa niya kay Alawi-Alawi, hindi mo pwedeng ikulong yun dahil nag-inuman kayo at pinagnasahan niya si Alawi-Alawi. Yan yung gusto ni DOJ. Nasabi lang na hukayin ko yan pag hindi kayo tumigil, kaso na sa kanya. Manalangin tayo talaga lahat kung ganyan. O eto po, kasama yung Young Guns. Antindi ng hamon ni BP Sara sa inyo. Lahat ito, unhinged, unstable, unsound, unusual, unbecoming, kayang patunayan. Kayang patunayan na unstable, may tama siya sa utak, psychological, psychiatric test, o kung ano man ang tawag. May binanggit na tawag eh. Ano ba yung tawag doon? Neuro psychiatric exam. Ano sabi ni BP Sara? Durog lahat ng mga sabog. Ano sabi ni BP Sara? Call ako dyan. Magpapa-neuro psychiatric exam ako. Kaya makinig kayo mga Young Guns. Akala nila, pag sinabihan nila si BP Sara na unhinged, unbecoming, unsound, parang may something, akala nila tatahimik lang. Akala nila yung presidente nila eh. Kahit anong iakusa mo, tatahimik lang. Dehin bokiki lang eh. Ibahin nyo yung vice president namin. Call! Papa-neuropsychiatric test ako, patunayan ko na matino ako. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang gawin kay BP Sara yung ginawa nyo kay Miriam na siyempre matalino si Miriam. Akala niya, hindi niya i-dignify yung mga Brenda na yan. Hindi niya dinignify. Napakalat nila. Eto, inawat ni BP Sara. Sige, magpapatest ako. Pero magpa-drug test kayong mga Young Guns. Puta, durog. Durog lahat ng sabog. Ngayon po, on defensive kayo. Wala kaming sasabihin sa inyo ngayong mga Young Guns. Kada magbubukas kayo ng bibig nyo. Okay si BP Sara. Vice President, sumunod sa inyo. Magpapa-psychiatric test siya. Magpa-drug test kayo. Durog ang mga sabog. Anong drug test? Ha? What? Drug test? Bakit kami magpapa-drug test? Ege. Yan lang po ang itanong ninyo, sabi ni BP Sara. Itanong ninyo kailan sila magpapa-drug test. Drug test. Alam mo ba ngayon? 7. Sa 10 krimen. Ngayon na, ngayon. 7 sa 10 krimen. Ngayon. Ay dulot ng droga. Ngayon. Bumalik na po ang droga. Ay, noon pa yun. Noon pa. O kayo ngayon, yung mga Young Guns, hindi na yan maalis sa mga tao.
Chinichismis ninyo si BP Sara na may aning. Chinichismis nyo na wala sa sa matino. Ngayon, binalikan kayo. 2 test ang gagawin ni BP Sara. Psychiatric test at saka drug test. Kayo, isa lang ang hinihingi sa mga young guns. Wala pa ako naririnig. Kahapon pa yata binitawan yan. Wala pa ako nakikitang nag-call na young guns. Lahat kayong young guns, isa lang. Wala na po. Huwag nyo na atakihin yung mga young guns. Huwag na. Huwag nyo nang atakihin yung young guns. No? Lahat kayong young guns, drug test lang. 2 laban sa 1. 2 laban sa 1. Magpapadrug test. Pero hindi after 3 months kasi pipigilan yung tumira di ba? Sabi ni BP Sara, puta, 3 months, di ba? Pipigilan nyo, hindi muna ako titira after 3 months. Ngayon kayo, sabay-sabay. Ngayon kayo magpa-drug test. Ang tinding hamon yan. Wala na, yung mga tokes nyo. Puta, kaya lagi kayong galit Yung mga young guns, laging galit. Anong oath muna? Bakit? Sino sila? Hindi naman sila korte. Nasagot din po ni BP Sara yan. Sinagot ni BP Sara yan. Sinagot ni BP Sara yan. Yang proper forum po. Hindi naman proper forum sila Tandaan nyo, hindi sila proper forum. Ang proper forum, COA. Meron po bang hindi sinagot daw si BP Sara sa COA? Kinorte pa nila. Meron po bang hindi sinagot si BP Sara sa korte? Yung proper forum, sumasagot si BP Sara. Bakit naman sila sasagutin? Hindi nga sila nagpapadrug test. Boss Buds, parang wala namang humingiwi sa mga young guns. Di magpa-drug test lang. Hindi naman natin sila inaakusahan Sila nga, inaakusahan nila si BP Sara, unhinged, unsound, unbecoming, di ba? Pa-drug test lang kayo. Lahat ng mga politiko, lalo na kayong mga congressman, pa-drug test kayo. Yun lang ang hamon ni BP Sara. Bakit hindi nyo kayang sagutin yung magpapadrug test kayo? May kondisyon pa kayo? 2:1 na nga. Drug test. Tsaka na uli yan. Kung hamunin nyo pa na mag-take ng oath, ilabas nyo rin yung paano nyo ginastos yung pondo nyo. Pero drug test muna. Simplihan muna natin. Drug test muna para magkaalaman kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan. Okay. Ang ayaw po magpa-drug test o hindi sumasagot, yung sinasabi po nila na bago magkokondisyon muna sila bago magpa-drug test, wala na yan. Kayo po ang nag-akusa Hindi naman po, kayo ang nag-akusa kay BP Sara na unsound mind. O, di ba? Unhinged. Alam nyo kung bakit? Ito ang problema nila Unstable din. Inakusahan kayo. Kayo rin unstable hindi po maaarok ng tao yung mga manunumpa. Sa tao po nakikipag-usap si BP Sara. Ang gusto nyo kay BP Sara, pumunta sa inyo. Para kayong bibigyan ko kayo ng halimbawa ng gusto nilang gawin Para kayong PTA ng isang section na gusto nyong sagutin, imbitahin yung superintendent. Halimbawa, taga Marikina kayo, isang eskwela sa Marikina. Yung PTA president ng Marikina, iniimbitahan yung DepEd superintendent sa isang section at doon sasagot. Sagutin nyo po yung sinasabi. Alam nyo,
Hindi naman proper forum yan. Bakit nyo panunumpain yung Vice President ng Pilipinas? Korte ba kayo? Wala nga kayo sinasampang kaso eh. Sampahan nyo ng kaso. Tagal na rin kayo hinahamon eh. Di ba? Anong panunumpain nyo yung Vice President ng Pilipinas sa inyo? Bakit? Para saan? Meron na bang pinanumpa na Vice President? Yan po nagsasabi niyan, hindi kaya magpa-drug test. Kung sino man po yung congressman na nagsabi niyan, hindi niyan kaya magpa-drug test. Pero bistado na kayo. Si BP Sara, kinul kayo eh. Sabi niyo, may sapaw eh. May topak si BP Sara eh. Handa magpa-drug test. At saka psychiatric, dalawa pa. Sa inyo, isa lang. Drug test lang. Bakit takot kayo? Young guns. Bakit takot kayo? Lahat po kayo mga mamamayan. Yan po isigaw natin. Young guns kayo. Bakit takot kayo? Kung wala kayong takot, alam nyo na kung bakit takot sila. Okay. Unstable din kayo. Di ba? Dahil saan ka nakakita? No? Saan po kayo nakakita, mga kapatid? Na atake kayo ng atake. Marcos Romualdez Araneta. Lahat ng mga tauhan nyo umaatake kay BP Sara at kay Tatay Digong. Lahat tauhan niya yan lahat eh. Yung mga congressman tauhan niya yan. Yung DOJ tauhan niya yan. Yung si waiter Queso Escudero tauhan nyo. Tauhan nyo sila lahat. Inaatake nila walang humpay ang mga Duterte. Saan ka nakakita? No? Ipagtatanggol ng mga tauhan ni Duterte, si Bato at saka si Bongo, yung sarili nila. Putya, imbis na kampihan yung pagtatanggol ng senador yung sarili. Isa ka pa sa ayaw mong ipahawak yung droga sa drug committee. Ugali mo, waiter ka lang kasi. Okay, balik tayo rito. Saan ka nakakita na gusto nyo kayo lang umaatake? Pag sumagot sa inyo yung inaatake ninyo, unsound, unbecoming, unhinged, may sapaw sa utak pag sumagot sa inyo. Sabi nga niya, tapos desperada. Bakit magiging desperada? Sabi ni BP Sara, I am the Vice President. Still, ano man mangyari, Vice President pa rin ako. Ano sinasabi yung desperada? Desperada saan? Alam nyo kung bakit galit na galit kayo? You have never seen a politician who have nothing to lose. Yan ang sabi ni BP Sara. Walang mawawala sa akin. Lalaban ako, hindi ako mananahimik. Walang mawawala sa akin dahil Vice President ako. Yan, direktang hamon sa inyo yan. Yung mga nagsasabing may anomalya siya. Sinasabi ni BP Sara, hindi nyo ko kayang tanggalin. Bakit hindi siya kayang tanggalin? Walang kaso eh. Badong, walang kaso? Paano yung 125? O di kasuhan nila? Meron po bang kaso na 125? Ang kaso po, ang kaso po ng para mo ma-impeach si BP Sara, para mo po mawala, no? Yung BP Sara, rebuttedly rejected ICC. ICC pa rin. Kayo na lang ang tokmol na naniniwala sa ICC. Okay. Eto po. Para mo mapatalsik si BP Sara, no? Una, nagnakaw ba siya? Ano yung 125? Ninakaw ba? Kulang kayo muna. Nawawala ko sa i-block nyo na lang. Yung mga i-block nyo na lang kung sobrang lupit ng sinasabi niyan. Okay. Ninakaw niya ba yung 125? Hindi. Ano ba question niya sa 125? Kasi umarkila siya ng ng house, mga nag-rental siya. Ninakaw niya ba? Hindi. O hindi pala ninakaw eh.
Sige, tanggalin nyo na yan kung sino yung gusto nyo tanggalin. Hindi pala ninakaw. Puta, ano ikakaso nyo? Nag-overprice ba? Binulsa niya ba yung overprice? Hindi. Wala naman kayo kinakaso eh. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Ano sabi ni BP Sara? Kayo hindi tumutupad sa trabaho nyo. Diversion ba yung ginagawa ni BP Sara? Kayo ang nagda-divert dahil lahat ng tungkol sa pera, sinagot na yan ni BP Sara, sinasagot yan ni BP Sara sa korte, pag may nagreklamo, at sa COA, pag kayo, inutusan nyo yung COA na maghanap ng ganun. Ano sabi ni BP Sara? Yung COA, hindi na po yan independent, nadidiktahan na yan. Saan ka nakakita ng confidential fund na binulatlat ng COA sa madla? Kung ako abogado, hindi ako abogado eh, kaya hindi ko alam na pwede kung kakasuhan yung COA eh. Confidential nga eh, ibubulatlat mo sa madla. Puta, sa Amerika yan, pag may nakatatak na confidential, basahin, hindi mo pwedeng basahin yan. May nakalagay lang doon, sino pwedeng magbasa. Puta, eto confidential eh, binulatlat sa lahat ng tao eh. Okay. Eto po, sabi ni BP Sara, mag-demand kayo sa inyong sa mga tumatakbong politiko. Mag-drug test. Kasi pag tumahimik lang po kayo, wala talaga mangyayari. Hindi po tayo pwedeng manahimik, mag-drug test, lalo na yung young guns na yan. Bakit takot kayo young guns na mag-drug test? Yun lang po itanong nyo sa lahat. Ulit-ulit lang tayo dyan, mag-drug test kayo kung wala kayong takot. Anong sumpa-sumpa? Pasumpa-sumpa kapag mag-drug test ka. Nang akusahan nyo si Inday, mag-drug test kayo. Sa tamis ng inyong dila, mag-drug test kayo para kami mapaniwala. Drug test lang ang katapat, mga dothin kayo. Drug test na. Okay. I am the Vice President and I am not going to be silenced. Tindi. Ngayon lang po tayo nakarinig. Ngayon, ayaw ko na pong tumahimik. Alam nyo, ang ganda ng sinabi ni BP Sara. Kung hinayaan nyo lang ako. Ito, sabi niya sa mga Marcos, kung hinayaan nyo lang ako mag-mayor sa Davao, wala sana kayong problema. Kung hinayaan nyo lang ako sa DepEd na magtanim ng puno, wala sana kayong problema. Kung hinayaan nyo lang ako mag-resign ng tahimik at magtanim ng puno, panay tanim ng puno lang gustong gawin ni BP Sara. Hindi pala sa DepEd magtanim. Kung hinayaan nyo lang ako sa DepEd na magtrabaho, wala sana kayong problema ngayon. Kung hinayaan nyo lang ako na nag-resign at magtatanim lang ako ng magtatanim ng puno, wala sana kayong problema ngayon. Hindi nyo siya tinantanan, no? Dahil kayo, bakit hindi tinatantanan? Insecure yung gustong mamuno. Gusto nila tigbakin si BP Sara. Great and Eddie with the Great Happiness. Thank you very much sa 279. 279 na Canadian dollars. Alam nyo, simple lang yung sinasabi ni BP Sara. Sa bagay, hindi siya. Sabi nga ni Villar, di ba? Sabi nga ni Villar, hindi ka talaga tatantanan ng mga yan kasi threat ka. Nananahimik siya sa DepEd. Nagtatrabaho siya sa DepEd. Nanawagan kayong mag-resign. Dahil sa takot ninyo. Alam nyo kung bakit sila takot? Bakit sila nananawagan? Wala naman pong katotoran eh. Alam na po natin ngayon lahat na may kanya-kanyang utak. Si Tatay Digong,
Hindi yan nadidiktahan ng kanyang mga anak. Si BP Sara, hindi yan nadidiktahan ng kanyang ama at mga kapatid. May sarili-sarili po silang utak. Hindi po katulad ng kung sino man ang nakaupo na hindi naman totoong nagpapatakbo. No? Na walang sariling direksyon ng utak. Si BP Sara may sariling direksyon. Si Tatay Digong may sariling direksyon. Sabi nga ni BP Sara, atake kayo ng atake. Inatake nyo si BP Sara. Balikan po ninyo. Kailan umatake yung mga Duterte? Tandang-tanda ko yan kasi unang maisog naroon ako. Yan yung unang atake ng mga Duterte laban sa mga Marcos. Yung unang maisog. Kailan umatake? Nung inatake nyo yung confidential fund. Sa tingin ninyo yung Bong Duterte na nagbangon sa pangalang Marcos. Dekada. Nobody can touch the freezer man na si Senior. Frozen. Yan talaga, sa inyo talaga yung frozen eh. Frozen for how many decades? Walang matapang na magpalibing dyan sa tatay nyo. Dahil sa takot sa galits ng mamamayan. Galits. Takot na magalit sa kanilang mamamayan. Hindi ginagalaw. Di ba? Yung bangkay ni Marcos. Tanging yung Duterteng matandang Duterte lang ang nagpalibing. Na nagbigay ng karangalan bilang bayani. Unti-unti, bumangon na yung pangalan nyo. Bumangon na uli. Hindi pa kayo nasiyahan na mabango na yung pangalan nyo. Kinasangkapan nyo pa. Ginamit nyo pa. Kaya yung mga pamangkin ngayon, yung mga nagsasalita yung pamangkin, tsaka yung mga anak, nakala mo Marcos pa inapi. Kayo inapi ng mga Duterte sa pagsasalita ni BP Sara? Atake kayo ng atake. Nung sumagot yung inaatake nyo, kayo na ngayon ang api. Kayo na ngayon ang kawawa. Pinagtutulungan nyo, pero pag lumabas, pinagtulungan kami ni BP Sara, bugbog kami. Pwedeng mangyari yun, na nabugbog kayong lahat. Pero yung pinagtulungan kayo ni BP Sara, utot nyo. Ano sabi ni BP Sara? Hinayaan nyo lang ako sa DepEd na magtrabaho. Busy siya sa DepEd magtrabaho. Sinuportahan nyo lang sana siya sa DepEd. Paganda ng building, paganda ng pataasin yung ano natin, yung ating educational system. Tahimik po si BP Sara. Kahit na binabanatan nyo na yung confidential fund, kahit na binabanatan na kayo ni Tatay Digong dahil hindi makatiis eh. Anak niya yan eh. Binabanatan nyo eh. Still, nagtatrabaho pa rin. Nakontento ba kayo na nagtatrabaho lang si BP Sara? Hindi umaatake? Hindi kayo nakontento. Hindi kayo nakontento sa pagtahimik ni BP Sara na magtrabaho sa DepEd. Bakit? Putya, lumalabas number 1 ang DepEd. Pinaka most popular, hindi most popular. Pinaka anong tawag doon? Pinaka number 1 na ahensya ng pamahalaan, DepEd. Putya, nang gagalaiti yung mga may mga ambisyon. Hindi most trusted eh. Most trusted, hindi most trusted yung pinaka most achievable. Best performance. Best performing, yun. Best performing agency. Top performer, yan. Nanggagalaiti yung ambisyosong tambaluslos. Banatan yan. Banatan yan sa DepEd. Putang pinambanat nyo, hindi DepEd. Ano pinambanat nila?
Eto po nila binanatan niyan si si BP Sara. Mag-resign ka na. Putya, may may nag-rally pa eh. Sara resign. Mas marami pa placard nila. 15 yung dumalo. Mga kapatid, tignan po ninyo. Pinag-resign nila sa BP Sara dahil hindi niya raw maawat si Digong. Nasabihan ng bangag yung presidente. Nagtatawanan pa raw si BP Sara at si Amy Marcos nung sinasabing bangag ang Pangulo. Kita nyo? Naghanap talaga kayo ng ulo na pinukul sa inyo. Si Tatay Digong nagsabing bangag si BBM. Pinagre-resign nyo si BP Sara. May kinalaman ba si BP Sara? Sa tingin nyo, diniktahan ni BP Sara yung tatay niya? Sa tingin nyo, maaawat ni BP Sara yung tatay niya kung anong gusto sabihin? Pilipinas, move forward. Thank you very much sa $3 na pangkape. Sa tingin po ninyo, kayang awatin ni BP Sara yung si Digong? Pag sinabi, hindi po. O nakahanap lang sila. O hindi mo pala kayang awatin yung si Baste. Pinagre-resign si Marcos. Si Junior. O hindi mo pala kayang awatin yung kapatid mo at tatay mo. Mag-resign ka na lang. Ngayon nag-resign, sakit ng ulo nyo, di ba? Sakit ng ulo dahil sa katangahan. Walang sagot dyan. Tugmulo doon. Sakit ng ulo dahil sa katangahan. Walang sagot, kundi tugmulo doon. Alam nyo minsan, be careful what you wish for. No? Be careful. Inaatake nyo. Aning-aning. May sapaw. Unhinged. Unbecoming. Nung sinagot kayo, tara, pa-drug test tayo pare-pareho. May bonus pa ako. Ako magpapa-drug test, yun lang ang gusto kong gawin nyo. Pero may bonus pa ako dahil para mapatunayan kong hindi ako aning. Kinuwento lang, nahukayin, may kaso na. Nakakatakot ang DOJ, sabi ni BP Sara. Okay. Eto po. Last na, dyan sa relo. Lintik na relo. Alam mo, ang dami na nagsuri. Ito si Ed Langaw. Alam mo, Langaw ka talaga. Ang pagsusuri ni Ed Langaw, nagtanong ako sa mga PMA at wala naman silang sinabi na may tradisyon ng PMA. Kung gaya, alam mo, lapit mo ulo mo, Ed Langaw. Alam mo, Ed Langaw, tanga ka? May sinabi ba si BP Sara na tradisyon ng PMA? Kayo na lang yung nagbigay ng mga kulay. Tinanong niya raw may tinanong raw siya PMA, wala naman daw tradisyon na ganun. Pinasamahan niyo pa yung kwento. Simple lang yung kwento ni BP Sara. Ulitin ko sa iyo, hindi lang ganito. Nakita ko nang hingi yung bata ng relo ng presidente. Ipinaulit ng bata sa bata, malakas na ngayon. Hindi binigay yung relo. Hindi na binigay ang relo, pinagtawanan pa. Asan yung tradisyon dyan? Ano yung PMA dyan? Di nga namin alam na kadete yun. Nung lumabas na yung mga video, doon namin na-realize, kadete pala ng PMA. Pinagsasabi mong Edlangaw ka, wala ka namang sisiraan mo pa yung sitwasyon. Sinabi ni BP Sara, galit na galit siya nung time na yun kasi napahiya yung bata. Nung pinakikinggan ko nga yung bata siguro na high school to elementary. Pinagsasabi mo tradisyon, dinamay niyo pa, PMA, magsasalita, AFP, ganito, putya, salita naman kayo lahat. Anong koneksyon nyo? May napahiyang bata. Pinagtawanan. Wala nang tradisyon doon. Doon siya pinagtawanan yung bata. Dapat daw pinaliwanag ni BP Sara na yung panahon ni Digong, namimigay si Digong. Hindi po yun eh. Hindi po yun yung issue doon. Pinagtawanan, hindi na nga binigay relo, pinagtawanan pa yung bata.
Tayo na yung nagbibigay ng halimbawa ngayon na nung panahon ni Digong, pinamimigay niya yung relo. Hindi kinatwiran ni BP Sara. Wala sa kwento yung mga pinagsabi niyong PMA. Imbestiga pa. Kala mo talaga investigador eh. Hindi ka investigador, intrigador ka. Ed Langaw, intrigador, puking. Ha? Huwag na. Sayang ang ngipin ko. Doon ako nabubwisit sa mga meron eh. Explained. May nalalaman pang explained. Yung tao na insulto, hindi na nga binigay, pinagtawanan pa. Simple lang. Hindi ko po alam kung nung pinakikinggan ko yan, doon po lumabas yung sinabi niya, puputulin. Ini-imagine ko, pinuputol ko yung ulo. Kung ano-ano mga pinag-ano niya eh. Dagdag dito, dagdag doon. Yung namahiya, libre lahat. Yung hindi marunong mamuno, wala kayong question. Wala, hindi ba marunong, hindi na, ignore lang namin, ignore lang. Ngayon, ignore nyo rin yung panawagan na drug test. Hindi nyo ma-ignore yan dahil lahat ng tao ngayon mananawagan. Bintang-bintang pa kayo ha. Pa-drug test lang kayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan.